Kasabay ng pagdiriwang ng ikapitong anibersaryo ng pagkakatatag ng NTF-ELCAC, ipinagmalaki ng ahensya ang malaking tagumpay nito, kabilang na ang lubhang paghina ng kakayahan ng CPP-NPA-NDF sa bansa. Si Paul Montibon sa report. Sa kanyang pagharap sa media sa Camp Aguinaldo, iginiit ni NTF-ELCAC Executive Director Undersecretary Ernesto Torres Jr. ang lubhang paghina ng kakayahan ng CPP-NPA-NDF. Sa loob ng 7 taon, ang ahensya ay nakapagtala ng 36 na bilyong piso na halaga ng mga proyekto, kabilang ang mga farm-to-market roads, school buildings, health stations, water sanitations at electrification. Ang mga proyektong ito ay bahagi ng Barangay Development Program ng NTF-ELCAC na naglalayong tugunan ang mga ugat ng insurhensya tulad ng kahirapan, kawalan ng akses sa edukasyon at kalusugan, at kawalan ng oportunidad sa kabuhayan. Sa kabuuan, nakapagtala na ang NTF-ELCAC ng aabot sa 50,000 surrenderies mula nang maitatag ito noong pang taong 2018. Wala na rin aktibong guerrilla front sa bansa at ang natitira ay isa sa Camarines Sur at inaasahang madidisassemble na. Kaya naman ang NTF-ELCAC ay patuloy na nagpapatupad ng mga programa at proyekto upang mapanatili ang kapayapaan at kaunlaran sa bansa. The NTF-ELCAC per se is not involved in the investigation on the flood control projects and the concerns of DPWH. However, of course, DPWH is very much a part of the investigation on the issue, and the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police. Sila yung nagbabalidate. Their support are being requested particularly by the ICI or the DPWH in checking and validating the reported different projects, particularly mga flood control projects all over the country. Sa kabilang banda, nilinaw naman ng NTF-ELCAC na wala silang kinalaman sa anumang anomalya kaugnay sa flood control scandal sa bansa. Ani Torres, legal at maayos na naipatupad ang lahat ng barangay development program sa buong bansa sa tulong ng iba't ibang sektor, mga ahensya at mga lokal na pamahalaan. In December of 2023, the CPP-NPA-NDF, after conducting their assessment, they launched the third rectification campaign. O sa Tagalog pa, ikatlong dakilang kilusang pagwawasto. This is the third. After realizing that their capability was degraded in terms of their armed capability, political, and influence over the masses in the countryside, nagdwindle na. So they launched in 2023 the third rectification campaign. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News.